So, hello guys. Welcome back to my channel, ano? So, maayong good day sa inyo. For today's video, since nagpalit tayo ng bagong sprocket, ano? So, kailangan nating palitan ng bagong chain. SOP, ano? Kung nagpapalit ka ng bagong sprocket, syempre, papalit ka ng bagong chain. Huwag mong gamitin yung mga yung luma mong chain kasi hindi na yun sukat dito eh. So, syempre, 9-speed tong ating sprocket. So, 9-speed din yung binili nating chain. Bagmate Ken. Salamat uli sa sponsor mong kag, itong chain, pati itong hub. Salamat. Maraming salamat. Tapos, magpapasalamat din ako pala kay John Brian Lopez. Alam mo na kung sino ka. So, salamat at siya yung nag-sponsor ng ating spokes, So, yung ating mga item na binili, yung mga spare parts, sponsored lang yan. So, maraming salamat sa mga nag-sponsor, Thank you very much. So, maraming paraan para sukatin yung tamang length ng inyong chain, So, ipakita ko sa inyo yung dalawang common na ginagamit na ways na para masukat yung tamang chain. Itong way na to is ilagay mo yung chain mo sa pinaka-biggest na cog. Itong pinakamaraming teeth. So, 11x42 itong ating sprocket. So, dito natin lalagay sa 42 teeth na cog. Okay? Yan. Tapos, dito naman sa front, doon mo rin sa pinaka-malaking chain ring, ilagay yung inyong chain. Biggest to biggest. Okay? So, make sure na nakapasok lahat ng teeth, So, huwag mo siyang padadaanin sa RD, Dahil mo siya, i-bypass mo yung RD. So, and then, hanapin mo yung pinaka malapit na pwede siyang mag-connect. So, pag nahanap mo na yung optimum na posisyon na pwede mo ikabit yung chain dito, yung ating pinakamalapit. So, magbilang tayo ng dalawang rivet. 1, 2. Dapat dito natin putulin. Pero, since magkakabit tayo ng link, atras tayo ng isa. Dito. So, dito yung putol natin. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kadali. Ulitin ko. So, hanapin yung pinaka sa tingin nyo is optimum na pwedeng makabit yung ating mga chain. And then, pag nahanap nyo na yung yung point na yon, magbilang kayo ng dalawang rivet. Magmula dun sa point na minarkahan mo. 1, 2. Ganyan. So, dito ka dapat magpuputol. Pero, include mo sa calculation yung missing link na ikakabit mo. So, mag-a-atras ka ng isang rivet or itong joint na to. So, dito mo na puputulin ngayon. Okay? So, yan. Markahan natin to. So, yan. Markahan natin yan. Nasa inyo na yan kung ano yung mamarka nyo. So, dito, pangalawang rivet. So, yung isang paraan na ituturo ko sa inyo sa pagkuha ng tamang length ng inyong mga chain. So, ito medyo sophisticated to kasi may formula, May calculation. So, kailangan mo lang kunin yung mga parameters na una, chain stay na length. Pangalawa, number of biggest teeth ng yung chain ring, sa front. Ito. And then, pangatlo is number of biggest teeth ng yung sprocket. Measure natin, gamit itong ating measuring tape. From this point, itong pinaka-sentro talaga ng skewer, Tapat nyo yung dyan. Tapos, center din ng dito sa chain ring. Itong pinaka-center talaga niya. So, nakakuha tayo ng 17.25 inches. So, next, yung aking chain ring, yung pinakamalaking teeth is meron siyang 42, 42 na ng ngipin. So, dito sa likod, meron din siyang 42 ng ngipin. So, ito yung formula, guys, Length ng chain is equals to itong chain stay na length multiplied by 2 plus itong teeth ng biggest chain ring, which is 42, divided by 4
and plus teeth ng biggest sprocket, which is 42 pa rin, divided by 4, and then lastly plus mo siya sa 1. So para hindi kayo malito guys, gawin nyo yung inches, yung unit of measurement nyo, ano. So, sa mga nagtatanong kung ano yung number 1, constant yon, ano. Yan yung formula, ipa-flash ko sa screen. So yun, based on aking calculation, so yung double na length ng ating chainstay is equals to 34.5. So 17.25 yun times 2. So ayan yung resulta, 34.5 plus yung 42 na teeth ng front divided by 4 is 10.5. Next, 42 pa rin na teeth ng dating rear. So, divided by 4 is 10.5. And then, lastly, itong ating plus 1 na 1 inch, na which is constant, ano. Overall, total, ito yung ating nakuha, ano, 56.5 inches. So, kung gusto nyong makasigurado kung tugma ba yung resulta nung ginawa natin nung una at sa resulta ng ating ginawa based sa ating formula, so pwede nyo rin kunin yung pinaka-actual na kanyang measurement. So yan, ito yung minarkahan ko, no, itong block na may block na part. So dyan tayo puputol. So before natin gawin yan, measure muna natin yung based dun sa ating calculation kung tama ba. Okay? So ayan, ilatag natin siya naka-straight, ano, sa sahig para talagang matukoy natin yung tamang measurement. Simulan natin dito sa ating mark. Okay, yan. Dito sa may block na part. So, yan. At yun. Yan. Based sa ating calculation and actual measurement. So, yan. 56.5. So, accurate yung calculation natin. No? So, walang daya. Ayan, kitang-kita, walang daya. So, gamit ng ating chain cutter. So, putulin na natin yung ating kadena. Okay. So, since nakuha na natin yung tamang length ng ating chain, so, install na natin. So, sound check guys. Ito yung sound check ng ating hub. Yeah. So, since nakabit na natin yung ating sprocket, hub, spoke, at yung dalawang rims, saka itong lastly, itong chain. So, kailangan na lang natin itong itono, ano. So, hanggang dito na lamang po muna. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang video. Please like, comment, follow, and subscribe. So once again, Remote Biker na laging nagsasabing, biking is the best exercising. Paalam! Thank you guys for watching. Bye-bye!